Hello, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man ninyo ito mapanood, welcome po kayo sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Ayan, ngayon panibagong vlog, panibagong hamon na naman sa buhay. Ngayon po, hindi muna ako mag-tutorial, hindi muna ako magtuturo paano magtimpla ng mga klase-klaseng kulay. Ayan, yung ngayon, tapusin ko muna yung mga katanungan sa mga silent viewers ko. Bigyan ko muna halaga yung mga importante nilang katanungan tungkol po sa trabaho nila bilang isang pintor, bilang isang sprayman, bilang isang paint mixer. Bigyan ko muna halaga yung katanungan ni Sir Joseph. Nasa Pinas siya ngayon. Ayan, isa po siyang sprayman. Ayan po, Sir Joseph, yung katanungan mo, bakit po ba nagbabubbles yung pag-i-spray mo? Ayan, yan ang katanungan niya. Kung nag-spray siya, may mga bubbles daw. Yan ang bigyan kong pasin kung bakit ba yan, ano ba ang dapat gawin para maiwasan natin yan yung pagbabubbles. Ayan, bago ang lahat, siyempre, Sir Joseph, mag-shoutout muna ako sa mga silent viewers ko, sa mga nakasuporta sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Ayan, salamat sa mga silent viewers ko sa nanonood sa akin bawat upload ng video ko. Ayan, lalo na sa mga nag-DIY, shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa palaging suporta sa aking YouTube channel. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba para i-shoutout natin. Bigyan ko din halaga yung mga shoutout niyo. Yan, comment na lang kung gusto niyo magpa-shoutout. At salamat. Tara, let's go. Ayan, Sir Joseph, bigyan ko halaga yung katanungan mo. Ayan, umpisahan na natin. Maliit na problema, dapat natin bigyan action kasi malaking impact ito sa trabaho natin, lalo na yung mga bubbles. Ayan, bakit po ba nagbabubbles? Una po, Sir Joseph, manood ka, kuhanan mo, tapusin mo yung video para malaman mo. Una, dapat yung workplace mo malinis. Malinis lahat bago ka mag-umpisa ng trabaho mo, bago ka mag-spray ng final finish na spray mo. Kung ikaw man ang final finish, dapat malinis yung kapaligiran mo, yung workplace mo dapat malinis, tapos may blower siya. Yan, para labas lahat yung mga alikabok galing po sa pag-i-spray mo. Yan po, dapat bago tayo mag-umpisa mag-spray, dapat malinis yung workplace natin. Yan po ang una kong ibigay sa iyo. Dapat yung workplace natin malinis bago tayo mag-umpisa mag-spray. Yan po. Pangalawa po, siyempre bago tayo mag-umpisa mag-spray, dapat i-check natin yung compressor natin, i-check natin yung spray gun natin, i-check natin yung hose natin. Kasi hindi natin alam, baka yung compressor natin nagtutubig na, nag-produce na siya ng tubig, tapos dumaan sa hose mo, tapos pumunta ng spray gun. Yun, pagbuga mo, may tubig. Isa din yan sa nagresulta ng bubbles, yung tubig. Pangalawa, dapat tingnan mo muna yung compressor mo, yung spray gun mo, at saka yung hose mo bago ka mag-umpisa mag-spray. Tapos pangatlo, Sir Joseph, sa pagliliha po, tapos ka na magliha for final na talaga yung pagkuhan mo, pag-spray. Sa pagliha po, dapat malinis siya. Isprayhan muna bugahan muna ng hangin yung natapos mo ng pagliha, tapos punasan mo ng maigi yung mga item or mga anong furniture man o anong kahoy. Dapat punasan mo yan, kunin mo yung alikabok kasi pag nagliliha ka, maalikabok kasi yung resulta. Isa din yan nagkukos ng bubbles. Ayan, isa din yan nagkukos ng bubbles, yung mga alikabok. Yan, mababaw siya at magaspang yung resulta. Isa din yan. Yan po, yung pang-apat po. Yan po, yung pagkuhan naman po, yung pag-spray mo po, dapat lang po, dahan-dahan lang po tayo. Dahan-dahan lang natin yung pag-spray, pag-final spray, para iwas din tayo sa bubbles. Yung hindi pa natuyo masyado yung
yung una mong tira tapos kuhaan mo pa, pinatungan mo pa ng isang tira, dapat dahan-dahan na po tayo, papatuyuin natin konti, tapos saka na natin pangalawahan. Kung gusto natin pangalawahan pagtira, dapat lang patuyuin lang muna natin para iwas tayo sa bubble. Kasi pag di patuyo tapos kuhaan mo na, inisprehan mo na kaagad, yan, nagresulta yan, nagbabubbles yan sa sobrang kapal niya. Yan po. Tapos po yung panglima na tayo. Tapos po yung panglima na po, yung mix natin ng paglagay natin ng kung double component yung pintura mo, lalo na sa double component ng pintura na may katalis siya, dapat ihalo mo siya na maayos. Ihalo mo siya ng ayos. Kung single component man, ihalo mo din siya na maayos talaga. Yung paghalo, paglagay ng thinner, paglagay ng katalis, ihalo mo talaga siya kahit 1 minuto yung paghalo mo. Kasi kung hindi yan maayos paghalo, yan, mag-cause din siya ng bubbles. Hindi siya nagkukuhan yung hindi nahalo maayos yung chemicals, yung catalyst or thinner ba, hindi siya nagmamix ng maayos. Nagresulta yan, nagbabubbles talaga yan pagbuga mo. Yan po talaga ang the main reason po. The main reason po yung bakit po ba nagbabubbles kapag kayo ay nag-i-spray. Yung iba din, dinadahilan yung sobrang init. Hindi naman po, kasi dito sa amin po, tingnan nyo sa likod ko, yan, paglam yan, sobrang init yan. Yung pagtira namin, pagtira ko, pag-spray ko, gawa ko ng sample, tuyo pa, basa pa yan, diretso ko yan sa paglam, mainit yan. Mainit pa dito sa panahon, mainit pa yung panahon namin dito sa ibang bansa sa Saudi. Tapos mainit yung nakapaglam din kami para madali matuyo. Hindi naman siya nagresulta ng bubbles. Kasi pag ang nakaresulta ng bubbles, isa din nagresulta ng bubbles, makapal yung tira mo, tapos diretso mo siya na ilagay sa init or ilagay sa paglam or ibilad sa init. Ang resulta diyan, nagbabubbles talaga yan. Sa amin, kahit basa pa siya, diretso namin sa paglam, diretso namin sa init, hindi siya magbabubbles kasi dinadahan-dahan namin yung pag-spray. Tuyo saglit, mga 5 minutes, spray na naman, ganon. Kung anong gusto niyo kakapal sa pag-spray niyo. Ganon lang po. Hindi yung dahilan yung sobrang init, kasi dito sobrang init kasi sa amin. Ito, mainit ito yung kuha namin, spray room. Nakapaglam yan, lahat yan. Ngayon pinapawisan nga ako, sobrang init yan, pero yung resulta sa amin hindi nagbabubbles. Kasi alam namin yung technique at tinuturo ko rin dito yung pag-i-spray talaga. May demonstration kasi kami dito. Tinuturuan ko yung pag-i-spray, paano siya. Kahit sobrang init siya, hindi siya nagbabubbles. Yan po, wag lang natin idahilan yung sobrang init kasi dito sa ibang bansa, mainit talaga sobra, tapos may paglam pa kami. Hindi naman talaga nagbabubbles. Depende lang sa inyo talaga yan, yung diskarte ninyo. Basta wag lang ninyong biglain talaga. Kung gusto nyong makapal na tira, dahan-dahanin nyo lang, wag lang yung biglain. Kasi pag nabigla nyo, ang resulta, bubbles talaga yan. Yan po. Sana po naintindihan nyo yung Sir Joseph, yung paliwanag ko. Hindi naman dapat malinis talaga yung kapaligiran natin. Tapos yung pangalawa natin, yung compressor natin dapat i-check yan bago tayo tumira. Tapos yung pangatlo, yung pagliliha natin, kailangan bago natin i-final, punasan natin, pahanginan natin. Tapos yung pang-apat, ano ba yung pang-apat? Yung pang-apat na dapat yung paghahalo din. Yung paghahalo din natin, dapat natin ayusin kahit 1 minuto lang yung paghalo natin. Ganun talaga. Huwag natin idahilan din yung sobrang init na nagbabubbles siya. Nasa sa inyo kasi yan yung diskarte. Kung sobrang kapal niya, ibilad nyo sa init, nasa paglam kayo. Pero yung procedure niyo sa pag-i-spray, makapal siya, yung sa ilalim hindi pa natuyo, tapos pinatungan nyo na, yan ang resulta. Pag pumutok yun, yung magbabubbles yun. Kasi pag sapaw ninyo, nabigla, tapos sapaw pa din, pinatungan nyo din, yan, nagpatong-patong na hindi pa natuyo, ang resulta, bubbles ang kalalabasan. Ganon sa amin. Sobrang init dito talaga, nakapaglam din lahat yan. Yung
itong spray room namin sobrang init. Yan, kung kuan talaga, isang oras lang tuyo na kaagad lahat itong mga kuan. Sa mga polyurethane man o epoxy, tuyo na kaagad kasi nakapaglam. Pero ang resulta hindi siya nagbabubbles. Diskarte pa rin natin talaga. Sana nakakuha ka ng idea tungkol sa mga ganyang bagay. Maliit na problema pero nabigyan kita ng solusyon kung ano ba ang dahilan bakit nagbabubbles tuwing mag-spray ka. Yan, salamat sa iyong katanungan, Sir Joseph. Sana may natutunan ka kunti sa aking mga kaalaman na binigay sa iyo at sa mga silent viewers dyan at sa mga nag-DIY dyan at sa nakasunod sa aking YouTube channel. Sana may kunting nalalaman po kayo sa aking paliwanag ngayon. Ayan, maraming salamat din sa aking sa YT World family ko, sa It's Atay family. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po sa sobrang busy talaga. Hindi ko talaga nakuan talaga yung kuan natin samahan. Pasensya lang muna ngayon po, sobrang busy. Ayan, Sir Joseph, maraming salamat po. Sana po may natutunan po kayo sa aking video ngayon. Maraming salamat po at ingat palagi sa trabaho mo, magmamask ka palagi. God bless po, ingat.